Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipag-isa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. Mga giliw kong mga kapatid, aminin muna natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Sabay-sabay po tayo, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Esteban. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong aming matularan ng aming pinangangaral upang matutuhan namin mahalin ang mga kaaway. Pakundangan sa pagdiriwang namin sa pagsilang sa kalangitan ni San Esteban marunong manalangin para sa umuusig sa kalaban. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na yon, pinagpala ng Diyos si Esteban at pinuspos ng kapangyarihan. Ano pat gumawa siya ng maraming himala at kababalaghan sa harapan ng madla. Nakipagtalo sa kanya ang ilang kasapi sa sinagoga ng mga pinalaya na binubuo ng mga Hudyong taga-Cirene, taga-Alejandria, taga-Cilicia at taga-Asya. Ngunit wala silang magawa sa karunungan ni Esteban na kaloob ng Espiritu. Nang marinig ito ng mga bumubuo ng Sanhedrin, sila'y nagngalit dahil sa matinding galit kay Esteban. Ngunit si Esteban na puspos ng Espiritu Santo ay tumingin sa langit at nakita ang maningning na liwanag sa paligid ng Diyos at si Jesus na nasa kanyang kanan. Bukas ang kalangitan, sabi niya, at nakikita ko ang anak ng tao na nasa kanan ng Diyos. Tinakpan nila ang kanilang tainga at nagsigawan. Pagkatapos, sabay-sabay silang dumaluhong sa kanya. Kinaladkad nila si Esteban hanggang sa labas ng lungsod upang batuhin. Hinubad ng mga saksi ang kanilang mga kasuotan at iniwan sa isang binatang nagngangalang Saulo. At pinagbabato nila si Esteban na nananalangin naman ng ganito, Panginoong Jesus, tanggapin mo ang aking espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Tanging kublihan ko, ako ay ingatan. Tagapagtanggol ko't aking kaligtasan. Tagapagtanggol ko at aking kanlungan. Ayon sa sabi mo, ako'y patnubayan. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Sa mga kamay mo, habilin ko'y buhay ko. Tagapagligtas kong tapat at totoo. Magbubunyi ako, magsasayang tunay sa iyong pag-ibig na walang katapusan. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Laban sa kaaway ay ipagtatanggol mo at sa umuusig sa sinumang tao. Itong iyong lingkod sana ay lingapin. Ingatan mo ako't iyong pagpalain. Iligtas mo ako at iyong sagipin. Tanda ng pag-ibig na di nagmamaliw. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Mag-ingat kayo sapagkat may mga taong magkakanulo sa inyo sa mga hukuman at hahagupitin nila kayo sa mga sinagoga. Dahil sa akin, ihaharap kayo sa mga gobernador at mga hari at magpapatotoo kayo sa harapan nila at ng mga hintil. Kapag nililitis na kayo, huwag kayong mabalisa tungkol sa sasabihin ninyo o kung paano ninyo sasabihin. Pagdating ng oras, ito'y ipagkakaloob sa inyo, sapagkat hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritong inyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo. Ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang kapatid upang ipapatay. Gayon din ang gagawin ng ama sa kanyang anak. Lalabanan ng mga anak ang kanilang mga magulang at papatay. Kapuputan kayo ng lahat dahil sa akin, ngunit manatili kayong tapat hanggang wakas at siyang maliligtas." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Una sa lahat, ang akin munang pagbati ng Merry Christmas sa inyong lahat at sa mga giliw nating nakikiisa sa ating Facebook Live. Mga giliw ko mga kapatid, ngayong araw na ito ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Esteban, ang unang martir ng ating inang simbahan. Mga giliw ko mga kapatid, ipinapakita sa atin ng mabuting balita kung paano dapat tayo sumunod sa Diyos, kung paano dapat tayo mag-alay ng ating sarili sa Diyos, at kung paano tayo mananatili sa Diyos. Mga giliw kong mga kapatid, sa ating pagdiriwang ngayon, ipinapakita sa atin kung paanong si San Esteban ay kung paano sundin ang kalooban ng Diyos. Mga giliw kong mga kapatid, ganon ang mga apostol, mga martir, mga disipulo ni Jesus. Nung sila'y tawagin, sila'y sumunod. Sumunod ng naayon sa kalooban niya. Hindi sila nagsabi ng kung anuman. Bagkus, ipinakita nila ang lantar nilang pagsunod dahil alam nila na ang sinusundan nila ay ang Diyos. Mga giliw ko mga kapatid, digat ganun din naman ang nangyari noong tayo ay naghahanda sa Kapaskuhan. May mga karakter tayong nabanggit at sila'y tinawag ng Diyos. Nariyan na ang mga karakter ni na San Jose, kung paanong lantaran din silang tinawag ng Diyos at sila'y sumunod. Ganon din ang karakter ng ating mahal na inang Berhen. Ano ba ang sinabi sa kanya ng anghel? Nung sabihin sa kanya ng anghel na siya'y maglihi, lalang ng Espiritu Santo. Ano ba ang sinagot ng mahal na Berhen? Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi. Mga giliw kong mga kapatid, ito'y pagpapakita sa atin ng mga halimbawa sa atin ay totoong sumunod sa Diyos. Tayo rin, mga giliw kong mga kapatid, ngayong Kapaskuhang ito, inaasahan din sa atin yung lantaran nating pagsunod sa Diyos. Yung tayo ay namumuhay sa katotohanan. Yung tayo ay namumuhay dahil alam natin na tayo ay nasa sa Diyos. Kaya nga maganda yung sinabi sa atin dito sa mabuting balita sa bandang huli. Sabi niya, "Kapuputan kayo ng lahat dahil sa akin, ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas." Mga giliw ko mga kapatid, katapatan ang magiging daan upang tayo ay makapiling ng Diyos sa Kanyang kaharian. Katapatan sa ating mga pangako simula nung tayo ay binyagan. Katapatan sa pangako natin tayo mananatili sa Diyos hanggang wakas. Katapatan na tayo mananatili sa Diyos sa ating inang simbahan hanggang dulo. Mga giliw kong mga kapatid,
Digat ganito maminsan-minsan ang nagiging problema ng isang pamilya, ang tinatawag nating katapatan. Marami ang bumabagsak sa larangan ng katapatan. Marami ang nagkakawatak-watak sa larangan ng katapatan. Marami ang naghihiwalay dahil sa salitang katapatan. Mga giliw kong mga kapatid, mahalaga ho ang pagiging tapat sa isang tao. Mahalaga ho ang pagiging tapat sa isang pamilya. Mahalaga ho ang pagiging tapat sa kahit anong larangan sa buhay. Sapagkat ito lagi ang magiging daan kung bakit nagiging maligaya ang tao o kung bakit magiging maligaya ang isang pamilya kung sila'y nagiging tapat. Sabi nga, faithfulness is always be the key towards happiness. Kung gusto nating maging maligaya ang ating buhay, kung gusto nating maging maligaya ang ating pamilya, kung gusto nating maging maligaya ang sarili-sarili natin, maging tapat tayo. Tapat tayo sa ating pamilya, tapat tayo sa mga taong nasa paligid natin, at higit sa lahat, tapat tayo sa Diyos. Mga giliw kong mga kapatid, ipinapakita sa atin ng kapistahang ito ni San Esteban kung paano siya naging tapat sa Diyos. Kahit hanggang kamatayan, hindi siya bumitaw sa Diyos. Kahit siya'y naging martir, hindi siya bumitaw sa Diyos. Kahit pinarusahan, nagsakripisyo, nag-alay ng buhay, hindi bumitaw sa Diyos. At kita niyo, naluklok siya sa langit, naluklok siya sa Diyos. Mga giliw kong mga kapatid, nawa sana tayo rin, hindi ng ating hangarin, hindi ng ating sundan, sapagkat laging may reward ang pagiging tapat sa Diyos. Muli, isang magandang umaga sa inyong lahat. Sa gitna ng panahon ng pagsasaya dahil sa pagsilang ng ating tagapagligtas, ipinapaalala sa atin ng simbahan ang krus na inilalarawan ng pag-aalay ni San Esteban ng kanyang sarili. Samahan natin siya sa ating pananalangin para sa ating kapwa. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tulad ni San Esteban, naway may hatid natin ang kagalakan ng pagkakatawan tao ng Diyos, kahit sa gitna ng mga pagsubok at pag-uusig na nararanasan natin araw-araw. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng pamahalaan, naway makita ang pasasalamat sa pagsilang ni Jesus sa pamamagitan ng kanilang pagsisikap, itaguyod at igalang ang buhay at dangal ng tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tulad ni San Esteban, naway pagkalooban tayo ng biyaya at lakas na maging matatag sa pananampalataya hanggang sa wakas. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Atin nawan taglayin ang kagalakan at pagtitiwala sa gitna ng mga ligalig ng buhay na ito. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagbuwis ng kanilang buhay para sa pananampalataya, naway tumanggap ng kanilang gantimpala sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama ng kaluwalhatian at kapangyarihan, sa pamamagitan ng mga panalangin ni San Esteban, ipagkaloob mo nawa ang mga kahilingang idinudulog namin sa iyo sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming paghahain ng mga alay na nagpapahiwatig na ang pagpapakasakit ni San Esteban ay maluwalhating idarangal sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon na ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na si San Esteban ay parangalan. Siya ay kapanalig naming may paninindigan at na ikaw ay ipahayag kahit siya ay mamatay, sapagkat minarapat mong kanyang matularan ng iyong anak na naghain ng sariling buhay, tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ng aking dugo nibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami, nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Gilbert naming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pangindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni Poong San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal ni San Esteban na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos, amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan.
ng may kababaan ng loob, sama-sama natin sa halin ng panalangin itunuro sa atin ng Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami, Adya, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalantalayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag naman ang aming maraming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga gilo ko mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan. Mapalad tayong naniyahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagpapasalamat sa napakaraming mong bigay sa aming mga iniligtas mo. Pakundangan sa Pasko ng pagsilang at pinaliligaya mo sa kapistahan ng martir na si San Esteban. Sa pamamagitan din ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo at rin. pagpalain kayo ng maawain mapagmahal at makapangyarihang Diyos sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na may gantaglay ang kapayapaan at pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos.